Kaya sa binanggit nyo na mag-unite. Pupunta kayo sa ating presidente para i-propose na lahat tayo magkaroon ng unity. Tama yun. Opo, sa ganitong sitwasyon po, sa palagay niyo, mapapagbigyan tayo ng ating Pangulo na talagang watak-watak na tayo ngayon. Hindi, kaya nga, yun ang challenge sa atin, ano, so ito nga, nagpapamatahala itong PRA na dapat magkaroon tayo ng dialogo. Saan natin ito. Kasi pamamagitan mo kasi ng National Security Council, merong institusyon na gano'n eh. Request natin sa Pangulo na pangunahan niya yung pagbuo ng dialogo na yan. Kasama dyan, hindi lamang yung sa gobyerno, kundi iba-ibang sektor ng bansa natin. Ayun na mga dating Chief Justice, ganyan, yung mga negosyante, Hindi kasi sa organisasyon, sa pagbibilang Apo. pero tayo magkaisa. Kasi marami po nagtatanong bakit wala tayong mga pagkilos ngayon? Isa po ba yun sa dahilan kung bakit wala tayong mga pagkilos ngayon? Yung ating pagkilos, ano, siyempre, pinaghahandaan natin yung mga yan. Marami pa tayong mga pagkilos na darating, gagawin, hindi lamang sa Manila, kundi sa iba-ibang lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero sa ngayon, gusto natin muna na magkaroon ng dialogo. Sambayan ng Pilipinas, lahat ng mga sektor na dapat andyan, kasi apektado ng tayo lahat. So, i-expect natin na pangunahan ng Pangulo yung dialogo. Opo, kasi yung ating mga kababayan, nakasama natin sa paglaban sa Diwasang Bonifacio, ay nagtatanong bakit parang wala sa ngayon. Dahil po ba ito sa kinakasan yung malaking pag-uusap para sa Pangulo? Isa yan, ano, pero yung mga rally kasi hindi naman ano yan, kailangan mo na paghahanda dyan eh. So, plano natin dati, sana, linggo-linggo, hindi naman Manila, inaayos natin yung mga ibang lugar. Kasi nakafocus tayo dati sa Manila eh. Pero ngayon, sa mga ibang bayan-bayan, mga syudad, Asia, sa Luzon, Visayas, magkanda pa rin tayo dyan. Meron pa rin po. Thank you po. General, bilang convener po ng UPI, open po ba ang UPI tumanggap ng mga civilian or mga members na galing sa grassroots o mga ordinary Filipino? Hindi, welcome lahat dito sa UPI. People's Initiative na ito. So lahat ng mamamayang Pilipino ay imbitado. In fact, welcome namin lahat. Hindi lamang yung individual, kundi maski mga iba-ibang grupo. Iba-ibang grupo. Sektor. Lahat. Pati nga yung mga member ng religious organizations, mga tulad to, PDP, welcome lahat. Basta ano tayo, isa lamang yung ating advokasya sa ngayon ay pananagutan dito sa matinding korupsyon na ito. Sir, pwede niyo po bang mabigyan sila ng konting advice kung paano kayo ma-reach out or kung kanino lalapit upang yung iba po kasi nag-hesitate na baka hindi sila ma-accommodate dahil ang perspective ng mga ibang Pilipino ay puro retired general lang po. Hindi. Kami lang yung, marami lang sa aming mga leaders ay mga dating military o police, mga retired. No? Pero karamihan ng members natin ay mga ordinary mamamayan, grassroots, kaya iba-ibang sektor member natin. So, yung mga gustong mag-member dito, welcome sila. In fact, meron tayong website, yung upiph.org. Magpunta lamang sila doon, meron silang fill upan ng mga application forms doon. Submit lang nila at magiging member sila ng United People's Initiative. Salamat po, General. May isipong mensahe para sa ating Pangulo sa gagawin nating united na pakikipag-usap sa kanila. Hindi, ito ay pinaplano pa lamang dahil hindi pa kami sumusulat sa Pangulo. Okay. Susulat pa lang tayo pero ang ginagawa natin ngayon ay kumukuha tayo ng mga endorsements sa mga kilalang mga tao, kilalang mga organisasyon para mas may justification na aprubahan ng Pangulo
itong nire-request natin na dialogue na ito. Ayan. Yan po kasi ang nakikita nating the best move na gagawin ng UPI dahil united. Tama yun. Kasi yung UPI, sinasabi ko nga, ay yung aming mga prinsipyo ay non-violence. Ito yung pagkakaisa na tayo, walang away-away. Ayaw natin na sira-sira, magkawatak-watak, mag-away-away, magpapatayan mga kapwa Pilipino. So, ayaw din natin yung nilalabag yung batas. So, sa dami ng problema natin, dapat ginagawa ng UPI lahat ng pamamaraan para tayo ay magkakaisa, tulong-tulong sa problema na ito. At syempre, dapat panagutin yung mga dapat nagnakaw pero ng taong bayan. General, last na lang po, concerned din po ang mga Pilipino sa inyo. Like sa mga kaso niyo po, pwede niyo po ba kaming bigyan ng konting update sa inyo pong nakabinbin na kaso po at pagkakalam po natin kayo po ay nakapag-bail out sa ngayon. Tama yun, no? Tuloy-tuloy pa rin yung aking kaso, inciting to sedition. May mga schedule na mga hearing, pero ang aking mga lawyers, ating mga abogado, at ako, mesmo personally, ay malakas ang kumpiyansa natin na kaya natin ma-overcome itong mga problema, challenge na ito. Handa naman tayong panagutin at tawag dito, sagutin lahat ng mga akusasyon sa atin sa tamang at legal na pamamaraan. Ayun. Maraming salamat, General. Salamat. God bless po. Thank you. God bless po. Thank you.